Maraming salamat, Mayor Pakilayan. Isang magandang gabi. Ako'y nagpapasalamat sa inyo. Binigyan nyo kami ng pagkakataon. Makilala nyo anong hilatsa ni Villaseca, anong asin meron si Villaseca, bakit siya nagsampa ng kanyang kandidatura para sa ika-15 Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Si Villaseca po ay isang abogado, 18 taon. 18 taon din, isang profesor ng batas. Alam nyo, mahal kong mga taga-petisyon, ang darating na halalan, totoong napakahalaga, totoong makasaysayan. Unang-unang pagkakataon, hindi lamang dito sa bayan ng Imus, hindi lamang sa buong kalawakan ng lalawigan ng Cavite, kundi sa buong Republika ng Pilipinas, ang ating halalan ngayon ay isang automated elections na. Ano ba yung automated elections? Tayo bilang mamamayan, tayo ang binigyan ng karapatan na maghalal, na magboto ng ating mga kinatawan. Pero ang bibilang ng ating boto, hindi na mga tao, kundi makina o computer. Hindi gaya nung nakakaraang halalan, kung saan tayo ang bumoboto, ang nagbibilang ng boto, tao pa rin. Kaya malaking bahagi, malaking porsyento ng boto ni Homer Saquilayan at ng kanyang mga kasama, hindi binilang. Kaya yung kasalukuyang alkalde ng bayang ito, kasabwat ang kanyang ama. Nakaupo lamang yan sa pamamagitan ng pandaraya. Noong nakaraang halalan, nakita natin dito sa sarili nating bayan ang pinakawalang kwentang halalan sa buong kasaysayan ng bayan ng Imus. Dahil sa nakaraang halalan, puro pera ang ginamit at pandaraya. Pera at pananakot. Ano ang napala natin? Nagkaroon ba ng malinis na pamahalaan? 365 pesos garbage fee, patong-patong na buwis, hindi pinag-aaralan, palibasay mga walang alam sa batas. Sinalaula ang plaza ng Imus, gumawa ng sugat sa bawat damdamin natin dahil kahit ano pang halaga ang ibuhos mo ngayon dyan, hindi mo na maibabalik ang kasaysayan. Anong klaseng namumulo yung mga yan? XXX Ghost Employee, kasabwat Vice Mayor, kasabwat ng mag-ama ang Vice Mayor, Ghost Employees. Di ko maintindihan kung anong kasarian ng Vice Mayor na yan. Kung merong bayad na bulaklak yan o bulaklak sa bayad. Ganyan ang nangyayari sa isang nakaupo sa pamamagitan ng pandaraya at sa kasalukuyan. Ang mag-amang yan na kung tawagin ko'y si Haring Puti at si Prinsipe Pundilyo dahil nakakabit palagi sa pundilyo ng kanyang ama ang kanyang pamumulitika dito sa sarili nating bayan. Ngayon, namimili na naman ng mga boto. Nagbabalak na namang manakot. Nagtatangka na namang mandaya. Ang ganyang klaseng mga politiko, ang ganyang klaseng mga taong humaharap sa inyo para kayo'y tuksuhin ng kanilang mga salapit, hindi po yan hinahalal. Pinakitikim yan ng hagupit ng batas at katarungan. Ipinakukulong yung mga yan.
kababayan, totoong napakahalaga nitong darating na halalan. Sa isang halalan lamang natin nakikita ang pagkakapantay-pantay natin bilang mga Pilipino, ang boto ng pinakakapuspalad at ang boto ng pinakamakapangyarihan pag binilang iisang beses po lamang. Ang boto ng walang aral o hindi man lang nakatungtong ng elementarya at ang boto ng pinakamatalino at pinakadalubhasa pag binilang iisang beses po lamang. Diyan lamang natin nakikita sa pamamagitan ng isang halalan ang pagkakapantay-pantay natin bilang mga Pilipino. Itong aking katunggali at ang boto ni Villaseca pag binilang iisang beses lamang. Pero pag sinuma yun, magkaiba na. Dahil naandito kayo, si Villaseca na ang mananalo, si Villaseca na ang congressman nyo, ang alkalde natin, si Takilayan, ang vice-alkalde, si Camerino, kasama lahat ng mga konsehal. Ang boto po ay sagrado. Yan ba'y nararamdaman natin? Sa sandali, natangan na natin ang ating mga balota sa loob ng ating mga presinto. Nariyan na, nararamdaman na natin ang ating kapangyarihan. Nariyan na ang ating karapatan na maghalal. Huwag mong sabihin kung sino kang presidente o vice-presidenteng tumatakbot na nangangampanya. Ang kinabukasan ng lahat ng mga yan nakasalalay sa ating mga palad at kamay. Kaya ang boto sagrado. Dahil bawat boto ay butil. Yan ay butil ng ating kasarinlan. Each and every vote is a particle of sovereignty. Kaya yan, hindi sinasalaula. Alam nyo, mga kababayan, nariyan din ang ating karapatan na ilihim kung sino ang ating iboboto. Napag-alaman namin, meron dito mga nagsosurvey. Yan ay pakana ng mag-amang katunggali natin dito sa labanang ito. Gusto nilang malaman kung sino ang inyong iboboto. Inaalam ang address, inaalam ang pangalan, inaalam ang presinto, inaalam pati cellphone number. Gusto nilang malaman. Wala silang pakundangan sa inyong karapatan na ilihim ang inyong ihahalal. At bakit nila ginagawa yon sa pagkakataong ito? Dahil ang mga katunggali natin dito nag-aalaga ng bagabag ng pagkatalo. Alam niyo mga kababayan, binigyan din tayo bilang mamayan ng Imus ng karapatan at kapangyarihan na maghalal ng isang congressman o representante para sa ika-15 Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Kongreso, ano ba yan? Isa yan sa mga sangay ng ating pamahalaan. Legislatura, ang tawag po dyan ay Kamara de Representante. Sa Kongreso, ang pinag-uusapan dyan, mga batas. Anong mga batas ang dapat ipanukala? Anong mga batas ang dapat susugan? Anong mga batas ang dapat amyendahin? Anong mga batas ang dapat baliwalain? Dahil ang kanyang dahilan ay hindi na natin kailangan. Sa madaling salita, sa Kongreso, ang pinag-uusapan dyan, batas. Ang kailangan dyan, si Villaseca, dahil si Villaseca, abogado. At wala na kung iba ang kandidatong abogado sa labanang ito. Makasaysayan din ang nalalapit na halalan